I'm Joyce Pastor. I'm one of the unit owner here in Next Asia Lipa. And acquire namin to like 2022. Actually, kaya kami nakapag-decide mag-purchase dito sa Lipa is dahil ng Taal. Gawa ng, we're from Tanawan actually. So mula nung bumutok yung Taal, sabi ng parents ko is try natin kumuha ng bahay na malayo sa Tanawan ba, yung maaabot ng Taal. So kaya sakto yung one of my friend kasi is agent. So dito niya ako dinala sa Next Asia. Itong unit na po ito kasi ay for my parents kasi nasa abroad sila. So pag uuwi sila dito, para meron silang mauwian for their vacation. Kaso lang, so nakatenga siya, so naisip namin na bakit hindi natin gawing transient, short-term rent. Kasi pag yung long-term, baka ma-overuse yung unit. So kaya nag-decide kami na ipasok siya sa Airbnb. Actually, nung una, hindi ko alam na magbo-boom siya. Parang try lang. Kung may mag-rent, okay. Kung wala, okay naman din. Pero since nung pinasok namin siya sa Airbnb, non-stop yung booking niya. So naisip ko dito sa Lipa, maganda yung location niya kasi usually mga nagbo-book is like students, sa mga activities sa school, tapos sa church, mga activities sa church, tsaka sa marami pa kasi ditong mga So naisip ko na dito sa Lipa, maganda yung location niya para sa mga transient kasi maraming mga taga-ibang lugar na napunta rito para sa mga activities. So kaya yun, actually nga sa sobrang boom na boom siya, nag-decide kami na kumuha pa ng isang unit. Sa isang buwan, parang bakante lang tong unit, siguro maximum 5 days lang yung bakante niya sa isang buwan. Yun na yung pinaka longest na walang guest. Tapos yung average namin dito is like 25 to 35 a month. In 1 year, 1 year pala kami sa Airbnb. So in 1 year, halos 80% ng nagastos namin sa renovation and sa mga furnitures, almost 80% na balik na sa amin. Siyempre masaya kami, lalo na yung parents ko, kasi itong nakuha namin bahay sa Next Asia is nag-generate ng passive rental income. So, hindi naman namin in-expect na magbo-boom ng ganito. So, kaya mas nabamotivate kami ayusin, pagandahin, para mas marami siyang guest na matuwa sa bahay namin. Most sa kanila, laging sinasabi, cozy daw, tapos relaxing, tapos yun nga kasi kompleto sa gamit, tapos yung gusto nila yung nakakapagluto sila, ganun. And madami sa kanila yung repeat client na. Tapos nagre-refer pa sila ng family, ganun. Nagustuhan ko dito, syempre safe siya kasi yung guard natin is 24/7 and then nag-roaming sila every night. So safe yung mga guest kahit na sa driveway lang sila nagpa-park. And yung mga streets niya maluwag din compare sa mga ibang subdivision. So walang problema if yung mga guest is may sasakyan sila, kahit late night silang mag-check-in, walang problema. Tapos dito naman sa location, okay siya kasi malapit lang siya sa National Road and then sa mga churches, yun nga dito naman sa subdivision meron ding mga mini grocery. So if ever na yung mga guest nagtatanong kung may malapit na mabibilihan, so sinasabi ko meron sa mga kapitbahay lang, dyan lang sa neighbors, meron mga mini grocery na pwede nilang bilhin yung mga needs nila. Oo, maganda siyang investment kasi kung ganito yung naiisip niya na maging business, so okay na okay yung Next Asia kasi yung sukat ng bahay niya is okay lang siya for Airbnb, tapos yung price din niya hindi masyadong mabigat sa bulsa. Compare sa mga other subdivisions, mas budget friendly yung dito sa Next Asia. Kaya pwede kayong mag-start ng, if you want to start a business, parang ito yung pinaka magandang subdivision and budget friendly na may re-recommend ko sa inyo.